Weather update tayo mga kapatid, patuloy pong nakakaapekto ang bagyong Quiapo sa malaking bahagi po ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon at nagpapaulan din po ang habagat o southwest monsoon dito po sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ito pong bagyong Quiapo ay naglandfall o sumabit na nga dyan sa isla sa may Cagayan, sa Calayan, dyan po sa Camiguin Islands. Kanina po yung 2:10 ng hapon. At ngayon, kasalukuyan po yung tumatawid dito sa mga areas o sa mga isla sa Calayan at Babuyan Group of Islands patungo dito sa ating area of responsibility. Bagamat naglandfall yung kanyang center or gitna, hindi po ito humina dahil nga mga isla po yan. Marami pa rin po yung moisture na kukuha sa ating karagatan. Ito po ay lumakas pa nga at nasa tropical storm category pa din ng Pag-asa, pero yan po ay may taglay na lakas na hangin na nasa 85 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsok maabot sa 105 kilometers per hour. At inaasahan pa natin ang patuloy na paglakas nito habang kumikilos palabas sa ating area of responsibility. At dahil nga bumilis ito sa pagkilos na 30 kilometers per hour kanluran, hilagang kanluran, mapapaaga rin po ang posibleng paglabas nito sa ating area of responsibility. Maaring bukas ng madaling araw, yan po ay makalabas na sa ating area of responsibility or mamayang late night. At yan po ay posible pang lumakas into a severe tropical storm or umabot din po yan sa typhoon category if nandito na po sa kanlurang bahagi ng Batanes o dyan po sa may extreme Northern Luzon. Sa ngayon, meron pa rin po yung epekto sa ating bansa dito po sa Northern Luzon at extreme Northern Luzon at yung ating habagat naman ay nagpapaulan dito po sa kanlurang bahagi naman ng ating bansa. Sa Mindanao, nababawasan na po yung ating mga pagulan dyan. Nagiging maaliwalas na po yung panahon natin. Nauna po yan dito sa eastern section ito, ang Caraga at Davao Region. Pero sa areas po ng Zamboanga Peninsula, may kataasan pa rin po yung ating tsansa ng pagulan. At posible pa rin po yung ating mga thunderstorms. Pero ngayong weekend, mas aakit pa po yung ating bagyong Quiapo. Hihilahin yan papunta sa kanyang habagat. At mas mababawasan na po yung ating pagulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Samantalang, sa Visayas, yung ating mga pagulan ay concentrated dito sa western section ito. Kasama po dyan ang Iloilo, Guimaras, maging dito po sa area ng Panay Islands at Negros Islands. Sa Palawan, meron pa rin tayong mga posibleng pagulan dyan dulot ng ating habagat, lalong-lalo na sa area ng Mindoro. Ang natitirang bahagi po o ang areas po ng Calabarzon, meron din tayong maulap na panahon dyan at posible po yung ating mga kalat-kalat na pagulan o thunderstorms dahil sa epekto ng habagat. Dito naman po sa Luzon, kung mapapansin nyo, yung ating concentration ng malalakas na pagulan na dulot po ng bagyong Quiapo ay nararamdaman sa Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, kasama po dyan ang Babuyan Group of Islands, maging dito sa extreme Northern Luzon. Ito namang mga kabundukan ng Cordillera, kasama po dyan ang Benguet at Baguio City, La Union, Ilocos Sur at Pangasinan areas, ang ilang bahagi ng Isabela, maging dito sa Quirino, is maulap po yung ating panahon. At kung minsan, meron tayong malalakas sa pagulan at meron din tayong mga pabugso-bugsong hangin dahil dun sa panglabas na kaulapan itong bagyong Quiapo at dun sa kanyang wind field. Samantalang ang natitirang bahagi ng Central Luzon, kasama po dyan ang Metro Manila at ang mga karating lugar nito, maulap po ang panahon natin at anumang oras sa maghapon, posible po tayong makaranas ng mga pagulan dahil po sa epekto ng habagat o southwest monsoon. Bukas, habang kumikilos papalayo ang bagyong Quiapo sa ating bansa, mababawasan na po yung ating mga pagulan dito po sa hilagang bahagi ng Luzon at sa extreme Northern Luzon. Pero yung ating habagat, magpapatuloy pa rin po yan. At kung mapapansin nyo dito sa ating rain map, meron pa rin tayong mga pagulan dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa, including Metro Manila. At bukas nga, hanggang weekend, mataas pa rin po ang ating tsansa ng pagulan sa Metro Manila. Pero sa araw po ng SONA, sa Lunes, mababawasan na po ang epekto ng habagat sa Metro Manila. Ang mga aasahan na lang po natin ay mga posibleng pagulan at thunderstorms na kadalasan nangyayari sa hapon at gabi. Since hapon po yung ating SONA is magdulot pa rin po or magdala pa rin po tayo ng payong o anumang pananggalang sa ulan kapag lalabas po tayo ng bahay. At yan muna ang weather update natin. Muli ito po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.